Mhm. Okay. What's up? What's up, Doc? Okay, mga kabisaya 'no, maayong adlaw ninyong tanan. Buntag man, mga or gabii 'no, sa inyo. Maayong adlaw ninyong tanan 'no. Sa mga Katagalugan, magandang araw sa inyong lahat 'no. Ito uli ang inyong Kardo Kritiko 'no. Ah, Pasadahan lang natin 'tong, nagdaang debate 'no, ni, na nilunsad ng GMA 'no. Ah, kung napanood niyo yung, debate sa pagitan ni Attorney Lux Espiritu at nitong si, ah, Vic Rodriguez 'no. Kilala niyo ba 'yan si Vic Rodriguez, yung, nasa inyong screen, yung nasa ilalim na dati siyang, presidential, spokesperson ni BBM na ilang buwan lang yata ay inalis, na after nung inalis ay, napunta na sa grupo ni Duterte. So, sabi doon sa isang katanungan 'no, o sa isang paghaharap 'no, ang sabi nga ni Lux Espiritu na puro ka na lang bangag, puro na lang droga 'no. So, hindi ba kayo nagtataka na bakit itong mga kandidatong padapa ano, kandidato ni Duterte, yung kanyang PDP, na sabi nga ni, yung namatay na si Percy Lapid ay PDP as in padapa 'no. So, patalo na 'no, dapang-dapa na. Sabi natin 'no, digong echoing candidates 'no, sabi sa ating pamagat. Malamang kaysa malamang kasi ang, mga kandidato ngayon ni Duterte ay, masasabi nating walang mga prinsipyo sa buhay 'no. Wala talagang mga pinaglalaban 'no, maliban sa i-spread lang o iiko, ialingaw-ngaw 'no, yung kaniyang, mga gustong mangyari 'no. Nagmistula itong mga palaka 'no, na kung magkukukak si Digong ay kung magkukukak din ang lahat 'no. Hindi niyo ba napapansin? Mapa si Ipi, mapa si Willie Revillame, mapa si Bongo, mapa si Bato, sino pa? Ito si Vic Rodriguez, si Marcoleta, sino pa yung mga kaniyang mga, senatoriable at kaniyang mga congressman 'no, kung sakaling mayroon silang, ah, quote unquote tatakbo sa Congress 'no. Parti sa kasalukuyan ito lang muna yung mga nasa Senado. So, bakit natin sinasabing mga alingaw-ngaw lang 'no, itong mga kandidato ni Duterte. Tingnan niyo nga 'yan, kaya nga yung, picture natin ano, nung ipatampok nila 'no, nung gihimo nilang, pinaka-imbudo, pinakatrumpa ang salitang bangag, partikular kay, BBM, wala na ring ibang pinagsasabi itong si Vic Rodriguez 'no,
at lahat ng halos kandidato ng PDP, bangag issue, druga issue, na dapat daw magpa-drug test, 'no, ang lahat ng mga gustong tumakbo. Ang simpleng tanong natin, bakit nung, panahon, 'no, panahon ni Duterte, panahon ng ibang mga administrasyon, ba't di niyo ginawa 'yan? Ba't di kayo nanawagan niyan, 'no? So, wala na ba kayo ibang maisip kung hindi yung ituturo ni Duterte, yun din ang gagawin niyo? Simple lang naman tayo tumingin, ano? Tayo na mga ordinaryong, tao, mga ordinaryong sumusubaybay sa ating, pulitika. Paulit-ulit lang, 'no? Paulit-ulit lang yung kanilang, issue. Droga, bangag, magpa-drug test. Sabi nga nung, itong si Lux Espiritu na kandidato ng mga manggagawa, 'no? Kandidato ng mga construction worker, kandidato ng mga factory worker, at masasabi ko kandidato na rin ng mga nasa mga vulcanizing shop, ng mga pakyawan, 'no? Yung mga arawan diyan at pakyawan diyan sa mga tahian, 'no? Ito ang totoo nating, kandidato, 'no? Galing sa hanay ng mga manggagawa, abogado ng mga manggagawa, at asahan ko na sana'y suportahan natin ito. Sabi nga ni Attorney Lux Espiritu, bakit unahin pa ng mga druga-drugang 'yan, mga, drug test na 'yan? Ang makikinabang diyan yung grupo lang ninyo, 'no? Kulang na lang sabihin ni Attorney Lux Espiritu yung gano'n, 'no? Nagtatambol sila ng mga issue na hindi naman ang taong bayan ang makikinabang niyan, 'no? Drug test. Hindi naman 'yan para sa taong bayan, sa totoo lang, 'no? Ang usaping 'yan ay para i-knock out, kumbaga, kung talagang, may bisyo itong si BBM, ay para lang 'yan i-knock out si BBM at makabalik sa kapangyarihan yung mga Duterte. At sino yun? Si Sara yun. So, ano bang mapapala ng tao dun? 'Pag na-knock out ba o natanggal ba sa poder si BBM, magmumura bang bilihin? Magmumura ba? Mubarato ba ang presyo? Mutaas ba ang sweldo sa mga trabahador? Mubagsak ba ang, presyo ng bigas? Hindi, 'no? Yung kanilang mga panawagan ang magge-gain, 'no? Magge-gain ang ang, ang tawag nito, ang ibubunga, ang magha-harvest ay hindi yung taong bayan. Ang magha-harvest ay sila din, 'no? Yung kanilang, standing o yung kanilang posisyon sa pulitika. Kaya halos lahat sila, 'no? Ang hindi nila naiisip, makikita ng tao na wala silang mga, kumbaga wala silang mga matitinong, tawag nito, ipinaglalaban. Kung hindi, lahat sila ay mga tila palaka lang na umuulit-ulit sa sasabihin ng mga Duterte. Tingnan niyo yung usapin nung, people power. Makailang beses manawagan si Digong sa Davao noon pa, mga 2 years ago, 'no? Na maglunsad na ng people power, overthrow na, tanggalin sa kapangyarihan si BBM.
nanawagan pa sa mga military, sa mga retired military, retired general, 'no, na pabagsakin na yung BBM government. Wala tayong pakialam diyan ano, kay BBM kung tutuusin, hindi naman natin ibinuto 'yan. Pero sabi ko nga, ah, hindi niya binabanatan o hindi nila binabanatan para ikakabuti ng tao. Binabanatan nila para sila uli ang makakabalik. Kaya magsawa naman kayo, magsawa tayo diyan, 'no? Paulit-ulit na lang yung usapin ng droga, bangag, people power, mahinang klaseng presidente yung andiyan ngayon. Dapat kulang na lang sabihin nung ama, dapat yung anak mo na. Pero sino bang hindi nakakaalam na yun talaga ang kanyang target at ginagamit itong mga pulpul na mga kandidato, 'no? Kaya tama ang ginawa ni, Attorney Luke Espiritu na ipahiya, 'no, itong si, Vic Rodriguez, 'no? At ipakita ko pa sa inyo, mayroon pa tayong picture diyan, 'no, na ayon sa fact check, 'no, noong November 21 na kung saan itong si Vic Rodriguez ay kampanyador pa o tauhan pa ni BBM, ay, siya pa mismo, 'no, siya pa mismo ang, wasiwas, nagbalita na ang kanyang amo na si BBM ay negatibo sa droga, 'no? Tapos nung matanggal siya sa, grupo ni BBM at lumantad na at pumanig na sa grupo ni Duterte, ay, nananawagan ng, drug test dahil may bisyo ang kanyang dating amo. Samantalang 2021 lang ay sinasabi niyang walang bisyo ang kanyang amo. Hindi niyo ba napansin, mga kaigsunan, mga kababayan, kung gaano kawalang kwenta yung pinagsasabi nila, 'no? May palabok konti, may dagdag konti, nag-i-English konti. Tayo naman kahit na hindi tayo magaling sa English pero alam natin, 'no, alam natin na ang mga manok, ang mga kandidato ngayon ni Duterte ay nag-aalingaw-ngaw lang, 'no, sa kanilang, sa kanilang numero unong, pangarap, 'no, kung sa Tagalog, mga numero unong, pangandoy, 'no, nga makabalik sila ug mapulihan gyud nila or dili magpadayon ang mga Marcos man o ang mga Romualdez man ug kinahanglan sila ang makabalik, no? So magdugang pa ta og mga picture niya pa, na okay, 'yan. Pinapakita ko lang, 'no, na sabi ko nga diyan, mag-ingat, marami silang minamanok ni Duterte para salaulain ang Kongreso at Senado at gagawing tagapagtanggol niya sa kinakaharap na mga kaso. Kaya tingnan niyo yung mga 'yan, 'no? Nandiyan si Ipi, Bongo, si Vic Rodriguez, si, Jamie Bundok, si Marcolita, si Bato, si Padilla. Hindi ko na siguro sabihing, pare-pareho ang bukang bibig ng mga 'yan.
kayo mismo, 'no? Yun na rin siguro ang maririnig sa kanila. 'Pag sinabi ni Digong na yung ICC ay di umano ay wala ng karapatan, ano ang sasabihin ni Bongo? Gano'n din. Anong sinasabi ni Bato? Gano'n din. Ano ang sinasabi ni Ipe? Gano'n din. Wala silang, ibang salita kung hindi kung ano yung sasabihin ni Duterte, kung ano yung sasabihin ni Digong, yun din ang ipapabatingaw o ipapaalingaw-ngaw o sa madaling sabi, echo, 'no? Nag-i-echo ng mga kagustuhan at gustong maitabo ni Duterte sa usapin ng, liderato ng bansa. Yun ang hindi maganda. Dahil kung ang ating Senado ay, pare-pareho na lang ang tono, paano pa natin ah, paano pa natin masisiguro na hindi magkukutsabahan ang lahat ng mga nandiyan? Alam niyo na, 'no? Alam niyo na ngayon kung anong kahihinatnan kung itong mga ito ay mananalo muli at madadagdagan pa sila ng pare-parehong balahibo. Ika nga, sabi nga ng kasabihan, ah, like feathers flock together, 'no? Kung anong uri ng balahibo ng iba ay malamang kung pare-pareho sila, ay pare-pareho din silang magsasama-sama. Kita niyo naman kung sino-sino yung mga 'yan, 'no? Siguro alam niyo na kung anong dapat gawin. Okey, maraming salamat at, mabuhay ang, sabi ko nga kanina, yung mga tulad ni, ah, Attorney Loc Espiritu ang dapat nating, ah, subukan ipanalo ang taong galing sa ating hanay, sa hanay ng mga trabahador, sa hanay ng mga kontraktuwal, sa hanay ng mga construction worker. Subukan natin. Nagsawa na tayo sa ilang dekada na paulit-ulit na ibinubuto ang mga Cayetano, ang mga Lacson, ang mga Gordon, ang mga, ah, Villar, ang mga Soto. Tanong ko lang, may nangyari ba sa buhay natin? Bakit? Tingin ko subukan natin ang mga tulad nila ni, Matola, 'no, Judy de Guzman, 'no, Franz Castro, Brusas, Loc Espiritu. Ito yung mga dapat nating, subukan. Sawang-sawa na tayo sa kasabihan na mainam daw yung mayaman ang iboto dahil hindi na daw nagnanakaw. Ngayon, ang tanong, napatunayan niyo na, ha? Napatunayan niyo na kung hindi man nagnakaw ang mga mayayaman na diyan, na mga kandidato na o ng mga senador na, hindi ba sila nasangkot sa katiwalian? So, walang nangyari do'n sa sinasabing okey lang at dapat lang na ang iboto ay mayaman, kisyo hindi na daw magnanakaw. Sawang-sawa na tayo diyan, okey? Maraming salamat, amping mo 'no? Maraming salamat sa panonood.